Hey guys, magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman tayo muling nagbabalik, GMSRT, para magbahagi sa inyo ng kalaman patungkol sa mga motor. So itong motor nga pala na ito guys is ayaw umandar, nag-loss compression. Dahil may problema itong head niya. So ayan, babaklasin natin. Ginawa natin yung 4 na nut, tapos may 4 na washer dyan sa itaas ng kanyang head. Ayan yung mga i-repaint natin ng mga guys, mga parts ng motor pang XRM 125. Saka yan din yung chassis. So yan sa kasulukuyang nililiha. So yan, tatanggalin natin yung 2 bolt sa timing gear. Tapos tanggalin din natin yung sa ibaba mamaya sa tensioner. Yan, may spring yan. Tapos yung sa timing gear at yung head din. So titingnan natin. So ayan kapag in-overlap natin yung sa cam nya is tumutukod na kasi yung barbula nya is hindi na naka-align. So may tama yung barbula nya. So ang gagawin natin is papalitan natin yan ng bagong mga barbula at saka i-regrind natin mamaya. Ganyan yung pamaraan sa pagtanggal ng ating mga rocker arms. So ayan, napakasimple lang guys. So yan yung stock cam. Sunriser nga pala itong motor na ito. Tanggalan natin yung bearing para matanggal natin yung compression release. Hindi na natin yan ibabalik para iwasan natin yung mga lagitik. Isa din kasi yan sa mga dahilan kung bakit may lagitik yung ating mga motor. So kaya hindi natin yan ibabalik. Yung bearing lang ibalik natin mamaya. Yan yung compression release tinatawag. Yan, balik natin yung bearing na maliit. Yan guys, i-check natin yung barbula kung gaano ka singaw. Yun tubig yung nilagay natin sa ibabaw, tapos ginamitan natin ng air compressor. Tapos ganoon din gagawin natin sa intake. So sa intake side medyo okay yung status ng barbula dyan. Yung exhaust lang talaga yung may malaking tama. So kahit na is papalitan pa rin natin yan. Palit na rin tayo mamaya ng engine valve seal para masigurado na walang usok sa bagong andar. Yan kasi yung sanhi ng pagka bagong andar umuusok, tapos kapag umiinit na yung motor nyo is nawawala na yung usok. So ibig sabihin nun sira yung valve seal. So para maiwasan natin, since natanggalan natin yon is i-replace na natin, lagyan na natin ng bago. So SRM Sunriser. So mga lumang modelo ng motor yan Tapos ganito yung way ng pag valve lapping natin guys, yung pagre-regrind ng mga barbula. So ginamitan natin yan ng spokes, tapos nilagyan natin ng spring yung ilalim ng barbula, tapos grinding compound para ma-regrind siya. So medyo madali-dali na lang itong mga ganitong klaseng trabaho kasi ginamitan natin ng barina.
So hindi na yung kakamayin natin tapos ikot-ikutin, lagyan ng hose. Pero yan, ginawa natin is kumuha na lang tayo ng kapirasong spokes, tapos nilagyan natin ng spring para bumabalik-balik siya kapag tinira natin ng barina. So ayan, huwag niyong kalimutang lagyan ng gasket maker kapag medyo luma na yung yung head gasket nyo, lalo na sa mga ganitong klaseng motor. Makapal po itong gasket nya, tapos hindi solid na bakal. So dapat nating lagyan ng gasket maker kapag binalik natin, lalo na kung hindi natin na-replace ng bago. Kapag bago naman is okay lang kung hindi nyo nalagyan ng gasket maker or gasket oil. So ayan, balik na natin yung mga bagay na dapat ibalik. Yung sa head cover, yung nut sa may head natin, tapos 4 na washer. Ayan, tapos papaanda rin na natin ito mamaya. So ganyan lang guys, kapag yung motor nyo is ayaw umandar tapos napakalambot na, kung tadyakan, loose compression na po yan. Maaaring sa piston ring, maaaring sa block or cylinder block, maaari ring sa mga barbula. So yan, balik na natin yung timing chain at saka yung timing gear. Tapos huwag niyong kalimutan na dapat nakatap yung ating piston. Diyan yung makita, may may marking yan na nakalagay na letter T at saka may guhit na isa. Iba rin yung F, yung F fire yun ang ibig sabihin. So yung sa nyo timing gear is dapat naka align talaga siya, nakatap yung piston, at saka yung dot ng ating timing gear is nasa itaas. Yan makikita nyo dyan, letter T at saka may isang guhit. Tapos ganyan yung natin, yan ganyan yung timing. Yung dot dapat nasa itaas yun ng head natin, tapos naka-align talaga siya. So ganyan lang kung mag-timing kayo ng Sunriser na motor, Sunriser 110. So huwag niyong kalimutan ibalik yung spring para sa ating tensioner guide. So kapag malambot na yung spring nyo dyan, pwede nyong palitan ng medyo matigas. Pwede kayong bumili ng mga iba't ibang klase ng spring, as long as kasya sa ilalim. Wag lang yung sobrang tigas para hindi madaling masira yung ating mga timing chain. So ayan, higpitan natin. Number 14 yung ginagamit natin dito na tools. So ayan, check nyo kung okay yung tensyon ng ating timing chain. So kapag hindi maluwag, goods na yun. Tapos habang nakatap yung ating piston, habang nakatiming siya, ganyan din yung pamaraan kung paano natin adjust yung mga valve clearance natin. So hindi pwedeng mag-adjust ng hindi nakatap yung timing gear at saka yung flywheel natin. So yan yung bagay na pagkatandaan nyo guys. Hindi pwedeng mag-adjust ka ng mga barbula ng hindi nakatiming. Tapos sa mga baguhan dyan, kapag nag-top overhaul kayo ng motor nyo is wag nyong sagad yung valve clearance nyo, kasi kapag hinigbitan nyo na yan, nilagay nyo na sa
bore nyo. Pagkatapos yung mahigpitan yung 4 na nut is magbabago yung clearance ng mga valves nyo, yung sa rocker arm. So kaya ganun yung ginawa natin, chinik natin. So yan, balik na natin yung mga takip nyan, tapos papaanda rin na natin. So huwag palang kalimutan i-change oil kung kinakailangan ng i-change oil yung mga motor. So mas maganda kapag ka nag-refresh tayo ng buong makina or kaya nito lang top overhaul is mag-change oil na tayo para maging okay yung kalalabasan, maging fresh yung makina natin. Ayan, nilagyan natin dyan ng 1101 na gasket maker para walang tagas na mangyayari. So 3 bolt lang ang nandyan, isa sa itaas, isa sa gitna at saka isa sa ibaba. So tamang higpit lang para iwas loose thread. So ganun din sa kabila, dapat may gasket makers para sure na walang tagas talaga. Huwag nyo rin kalimutang linisan bago nyo bago nyo takpan para maging okay talaga yung makina natin. Yan, higpitan natin ng number 10 na TMM, 10mm na T-wrench. Ayan, nilagyan na natin yung karburador. Tapos higpitan natin yung 2 bolt na naka-attach sa ating manifold. So i-make sure din natin na walang singaw, kasi kung may singaw dyan is pabago-bago yung andar ng ating motor, tumataas, bumaba yung minor. So isa yan sa mga resulta ng singaw yung manifold. Tapos lagay na natin yung spark plug. Sa paghigpit ng spark plug guys, dapat saktong-sakto lang, huwag masyadong mahigpit para iwas loose thread.